So, dito na ako ngayon sa airport. Papuntang Isabela. Kasama si Eugene. Kasama ko na si Eugene. Eugene, sabero ka. Uy, Saan tayo papunta? Babuyan Island. Withdraw na ako. Para may pantip tayo. Hello, what's up Madrid Nation? Isang puyat na araw na naman. So papunta akong Tuguegarao together with my friend Eugene, and bibisita kami sa pinakamalaking shrimp farm dito sa Pilipinas. So yung pupuntahan namin, meron siyang isa siya sa mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. Meron siya 400 hectares na lupa sa Tuguegarao. And ang negosyo niya, 5th largest construction company siya dito sa Pilipinas. So siya yung number 1 construction company nila, SM, tsaka ng iba pang mga malalaking real estate companies. But anyway, papunta ako doon. Kanina pa alas 3 gising, and yun lang, pasakan puyatan. So yun lang, regards sa lahat. Good morning! Pero nung third quarter, Sinong pinanood? Balit lang ba na aeroplano siya dito? Tuguegarao, ganyan lang. minsan Airbus eh. Minsan malaki rin. May business class pa, gano'n? Simupak na business class. Okay, so hindi kalakin yung plane for Tuguegarao. 50-minute flight. Sakto lang. Alex makalipad. Tara. Let's go. Okay. So dito na tayo sa Tuguegarao.
It's around 8 a.m. in the morning. Alas 8 na. Medyo makulimlim. Maganda naman panahon. At let's go. Ayun na. So finally, andito na tayo sa Tuguegarao City. Andito ako for the next 2 days. Pauwi ako na Saturday. And andito ako to basically see one of the biggest shrimp farms sa Tuguegarao City. Pag-aari ng 5th largest contractor dito sa Pilipinas. Yan, sinusundo namin. And very exciting lang kasi ang pag-usapan namin dito anywhere from digital transformation ng shrimp farm. Kasi for digital transformation, dahil kasi because of digital transformation, next na would be how to do AI transformation after digital transformation. After nun would be kung paano sila makapenetrate or to establish their product in the e-commerce market game. So maraming pag-usapan, maraming pwede mangyari. And first time ko mag-Tuguegarao kaya exciting. Okay, first stop, andito tayo sa North Gateway Business Park. So under development ito, to be constructed by Dataland. So ito yung Dataland, yung mother company ng ano. Kasi ito yung mayaman na kumpanya nila. So construction business nila. Sila yung nasa construction ng mga malalaking projects. They're doing the construction for several real estate groups sa Metro Manila. So, ito yung North Gateway Business Park. Okay. So, ito yung master plan. So, Gano'ng kalaki yung buong ito area? Ito yung ano niya. Nasa 186,000. Ilang hectares yan? Ha? 18 hectares. 18 hectare na project. Tapos napakalapit lang niya sa airport. Ano to, mga 15 minutes? 10 minutes pa lang tayo bumabila. Ano siya? Tapat ng munisipyo. Katapat ng? Munisipyo. Tapat ng munisipyo. 10 minutes from the airport. So ganito yung project. So mga equivalent size nito sa parang Greenbelt, no? Yung equivalent size niya. Ito magiging Greenbelt of the North. Ito mga projects na to, dito to o sa Manila to? Manila, Puerto Princesa, Manila, Officeville. Anong specialty? Anong specialty nila? Dito bigyan ako. Meron sir. Tatlong mineral to. Ito specialty. Yun lang. Cream cone. Cream cup. Pinipig. Ay, apat na to pala natuto. Binalay. 20 pesos each. Wala na sir. So kakain muna kami sa isang kainan. Specialty nila. Pansit Kabagan. Isa lang po. Isa. Punta ko na lang po. Kayang makuha ng ano eh. Siguro kung cash na binili, 4 pesos per kilowatt hour. Pwede mamano eh, madali. Kunyari investment ko, para mabawi mo, mga 4 pesos lang eh. Kasi, naglalagay lang naman kami ng sensor doon ng siyempre current transformer para huwag mag-consume sa labas. Doon lang sa local area. Local area. Okay. Tara, kain na tayo. Wala pa sa'yo? Happy Ate. Chef, may isa pa kayong set. Baka hindi lang umubos siya. Ako rin. So, andito kami ngayon sa gitna ng, hindi naman gitna, start ng 400 hectares na farm dito sa Tuguegarao. At mamaya mag-ATV kami.
6 months yan. Oo sir, sa March pa. So, mahaba pa araw. Let's go! Okay lang, ikot lang natin. Ay, ito talaga natin. Diretso? Oo. Hindi, ito yung area na ako. Oh. Bali sir, ito yung ano, sa master plan. Dito yung parang location ng swine. Itong naka-orange. Kasi ito yung medyo flat. Flat area. Yung doon sa likod niyan, sir, ito, yan flat yan, diretso doon, sa may mga kahoy-kahoy. Tsaka malapit siya rito sa ano, waterway. Oh, water area. Parang yun yung ano lang, yung makikisip na ano, ating release. Kayang-kaya. May river dito. Parang Jurassic Park. Ito na. Ito na po. Ito na po. Kaya nga. Kaya. So, nandito kami. May pupunta kami. May pupunta kami Batis. Diwata. Kasi malay mo, 'di ba? Sa mga banda dito yung wala na masyadong tao. Alam natin may mga naliligo na. Kaya maganda umatake habang hindi inaakala na may mga pwedeng dumayo. Tara. So nasa gitna kami ng isang malaking farm, 400 hectares po dito sa Tuguegarao. Huminto lang kami sandali para bisitahin at tignan ang uy, grabe! Maputi! May nakakamisun. Bukol na, bukol na. Maputi yung bato, ayan o, maputi yung bato. Nakakamisun, no? Yun, baka may tiwata. Yung mga sticker sa tricycle nung bata ako, baka dito natin makita. Alam mo yun? Yung mga sticker sa tricycle, yung may mga ano, yung mga pakpak ng ano, ng butterfly. Dito mo makikita yun. Pero wala na to sa prop. Ang ganda ng ano, ilog. Wala kang tinamaan ganito. Meron. Malaki rin. Maliit lang. Pero ito yung ano, malaking river. Hindi, pero may may-ari nito. Wala. Ang suggestion nga ni pwede daw to ano eh. Actually sabi ni Lorenzo, pwede Malinis eh, no? Pwede mo rin
sabi ni Lorenzo, pwede bilhin yung right of way nito. Lalo na may malaki ng lupa na. Dito mo ba? Kaya mo ba pinadala yun, no? Kaya mo ba pinadala yung trunks para sa oras na to? Hindi. Sa ibang lugar yan. Okay, tara na. Iwanan na nila ako. So disappointing. Wala po tayo nakitang mga naglalaba, naliligo. At wala ring diwata. So let's go! So papunta na po kami sa hideout. Eugene, ano punta natin dito? Laboratorio? Ha? Dito nyo tinatago yung ano eh. Hindi na ito makikita ng helicopter eh. So kuweba. Ililigaw mo pa kami. Biglang tumaas yung ano eh. Yung mga damo-damo eh. Dati ano rito eh. So, ibig sabihin yung ano pala, yung kaong is species na. Species ng pag. Pero pag sinabi yung pan, ito ba yung parang buril o yung parang niyog talaga? Parang buko? Parehas po. Ay, siguro isa ano pag gano'n no? O yung sa mababa lang siya. Pero... Parehas sir, may mababa may mataas. Okay. Ito na, ito na. Eugene, nandito yung diwata na hinahanap natin. Hindi natin nakita doon. Yun siya nagbabago na nyo. Yun na. Galing oh. Yun siya nagbabago na nyo. Actually, hindi lang natin pinunta. May katagos ko na kuweba rin. Nadaan natin ganyan. Nadaan sir. Laki ng kuwebo. Lupit. Pero ito yung mas magandang ano. So ito, part ito ng lupa. Grabe, may kuwebo. Laki, ganda. Ito magtatayo si Jeff ng copy. Ito na yun, oh. Ganda. Check it out. May tagusan to. Oo, may tagusan yun. Next floor na. Next floor na yun. Yung patagos? Oo. Ewan ko lang sa kanila. Nasubukan nyo na ba? Hindi pa. Kami. Hindi. Ito malalim ko sir. Ano ba? Ito malalim to. Oh, ito. Ayan. Anong tawag nung sa kayo? May 10 feet. May 10 feet pool pa pala dito. Hindi, pero parang masyadong Wala pa. commercialized. Parang yung normal na pagtatawag doon. Pwede na tayo. Eugene, pwede na tayo magpa-entrance dito. Parang baga, parang 20-20 lang. Eugene.
Magpapa-disco po kami dito. Clubbing. Magkano entrance? Isang vial ng dugo. Taga Tuguegarao, 20-20 lang. Pag taga Manila, 200 kagad, minimum. Environmental and DJ fee. Doon natin si DJ ilalagay. Oh. Pwede na mag-shooting dito na marimar eh. Hanggang saan napasok mo, boss? Kaya lang freshwater na marimar yung ano Pang natin. headroom talaga o gagapang ka na rin? Bala ng connection. Paano mo didesignan to ng hindi madidisturb yung nature pero meron kang cottage? Hindi na. Mukhang baka Basahin pa mo hindi mag pa tayo makabalik na tuyo. Ano to? Stalactites, stalagmites. Ano bang ito? Nalilitaw ko. Either sa dalawa yan? Isa pa babae, stalactites. O Kasi stalagmites. ito mga ilang feet yan sir? Lagpas tao? Nagpasta ko yun. Ganda. That's millions of years of evolution. Stalactites o stalagmites. So nabubuo siya dun sa basically yung ano, I don't know kung raindrops or what. Yan o, di ba tumutulo? Tingnan nyo. So yung tumutulo na yan, kasama niyan, nagme-metamorphosize din yung minerals na kasama niya. So habang tumutulo siya, parang siyang kandila na na-form through millions of years. Kaya siya nagiging bato. So parang ano yan eh, mineral, in a way parang mineral deposit siya. Nangyari, ano, tumutulo. So through the years, ganyan po yung ano niya. Formation. Yeah. Yung ano na lang, Diwata Eugene ng ano. Malapit na, makukumpleto na lahat ng pinangako mo. Mga alas 6 yun eh. Sa is. Pwede ka na mag-request ng ano, kailangan Kuya, wala dito nagpapakita ng Diwata, yung magaganda. yung tita. Ha? Doon lalabas yun, di ba? Pag nag-inuman sila yung Diwata, yung ano rin, yung isang security guard nagbibihis lang. Pag inuman na, lalabas na yung Diwata. Pag umaga, hindi mo alam kung sinong nakalamang. Yung gwardiya o yung Diwata. Gumagawa na kami ng sariling daan. Gumawa kami ng sarili naming daan doon. So pangkasalukuyan, huminto po kami sa gitna ng hacienda dahil nag-overheat. So mga ano na lang to, kalahating araw pa na lakad bago tayo makarating doon. Namamatay na. Wala na naman. Nalulus. Nalulus yung vacuums. Ay, pinit. Ang Mga bumibigay. Ito yun eh, yung fan niya. Okay naman, pag ginagawa. Lumuluwag.
Kaya umiinit eh. Dapat may init yung post. Opo, tama ho. Dapat po. So nandito kami sa isang mataas na elevation ng buong 400 hectare na lupain. And tingnan nyo naman yung itsura. Hanggat abot tanaw ng mata mo. Kasama yan sa kaharian ni Haring DDT. Ayun lang, dito kami. So sinasurvey nila kung saan maganda maglagay ng solar farm. Yan, sir. Tapos ang balak niya, sir, dito yung kubo niya. So, yung solar farm, most likely medyo dito banda kasi ito yung main na ko eh. Yan ay pa-power up niya. Okay. Ito yung terrain mo. So, wala nang problema. Actually, Ang tingin ko rito, hindi mo naman kailangan pantayin. Kung ano yung slope niya, sunod mo na lang. sa bagay, may platform naman na sarili. Meron oo, i-align mo lang. Pero yung ginawa dun sa Kalatagan, 50 hectares yun eh, 53 megawatt. Kung ano yung puntor, sinunod niya lang. Hindi mo naman kailangan i-display, power yung kailangan mo eh. More or less. Wow. Yung isang bloke na to, yung yan. Ito kasi, actually yan yung isang block na yan. 6 hectares yun. So itong buo na to, nasa 485. Yung buong, yung naka-contour sir, yan yung property. So, pwede bang kunin ko lang ng picture? Marami yan, lalo yung iba dito, kasi yung dyan sa area na yan, sir, yun, makita nyo may mga bubong-bubong pa doon. May barangay pa dyan eh. Yung tinawiran natin kanina na may daan sa gitna, na may gate na parehas. Pero cover to ng lalo. Lalo sir, lalo. Pero itong area na to, bali hagip siya. Yung last portion na dyan, isang barangay. Tapos itong harapan dito, isang barangay ulit. Tapos itong isang barangay. Tatlong barangay yung napuntahan dito. Laki no? Isang side lang yun. Pinupush nila pa. Kila Enrile yan eh. May portion si Enrile din. Pinupush nila na ma-activate yan. Kasi walang international airport ang Luzon. Ang Far North ang Luzon. Ito, dito kami yan. Walang international airport dito. Pinupush nila yan. Ang problema dyan, system. Oh, sir. Train system yung para. Ano meron dito? Dito yung yoga no? Dala nila ito yung buko. So mag refreshment stopover muna kami. Nasa ano pa lang kami, wala pa kami sa 1/4 ng ikot. Ganun po kalaki. Kaya naghanap si boss ng master planner eh. Kasi ang daming pwedeng ilagay eh. Oo. Unlimited yung space eh. Pag yung container, madaling gawin kasi maliit eh. Oo eh. Pero pag Pag ganyan. malaki, parang pag hindi mo naisama, nakakapanghinayang din. Mm. Lapit lang naman. Bumiyahe kami ng ilang daang kilometro para sa buko. Sakto mga baba nun, makompletuhin natin lahat. Ano bang oras pa mo bukas sir? 12 yung yung second. Ay, second Pero hindi sir. na tayo makakaikot ng umaga. Wala nga nila. Discussion na lang. Kaya dyan pala Ito kayo. yung buko. Ang gawain daw dito, tradisyon. Pasa-pasa daw. Kaya sir, pag binuksan na. Susupsupin, tapos pasa, ganun ba to? Para tayo nag lips to lips.
Tamis. Pagbagong pitas talaga, ano? So finally natapos na yung aming ATV tour. Paikot sa 400 hectare property dito sa Tagagaraw. So undeveloped pa siya, binakuran na nila para hindi maskwatan kasi yun ang most commonly gawain ng mga katabing barangay. But anyway, alis kami, punta na kami sa next site. So may pupunta kami yung shrimp farm after nito. HDP. So sir, ito yung Yun yung topping mo, yung main transformer mo. hindi sir. Hindi pa. Na, pwede naman tayo bumaba sir para Dito na kami sa shrimp farm dito sa Yes, sir. Tagagaraw. ang powerhouse ko Shrimp farm ng The Taj. So ang tawag dyan. Tama ba? HDPE lining to mga to? Yes sir. So HDPE lining. Dati nung civil engineer pa ako. May mga project ako na ako nagsasource out ng mga HDPE lining. So para sa mga ponds yan, para hindi nagsisip yung water sa ilalim, hindi mabilis maubos yung tubig. At the same time, wala kang ground contaminants na nahalo sa pond. Laki oh. Imagine mo lahat ng shrimp farm nila. So yung total shrimp farm dito, yung total property size 160 hectares. May mga sarili siyang kuryente, oh. Tingnan nyo. Sarili na niya yan. Farm natin yan. Nandito tayo sir. So kung sakali na pwede yung reserva sir, itong mga harapan, yan, ito, yan, reserva na. Yan. Tapos itong buong strip na to sir, from dun sa may poste na yan, ito, yan, tapos ito yung may bubong eh. Bali ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasa 0.6 hectares, diretso sir. Nandun, okay. Tapos meron din tayong vacant space, yun yung powerhouse sir eh, yan eh. Ito, tapos may vacant space din dito sa harapan niya. Tapos dito sa, actually ito kasi, dun sa kabila kasi, yung isang pupuntahan natin, ito sir, ang optimum na, yung backup namin dito 100%, 2 MB. Dito sa farm na to. Tapos yun, Grabe, laki oh. Hanggang doon pa, 160 hectares of shrimp farm here in Tuguegarao. so parang ang system, ito pa lang so pwede itong maging Yun nga, so kung may panel na siya, hindi natin mapinturahan. So, may mga paddle board, kung ano man yan. Mamaya tatanong ko. Ito yung nursery. Para sa yung paddle? Para yung yung ikot ng tubig. Initiation? Hazing? Ito yung aeration. Aeration. Aeration lang. Para sa aquarium. Apak? Lalim yun. Ito. Diyan muna yung parang mga baby hipon. Uy, ganda. Mga baby hipon dyan muna. Mag-koi pond ka na lang. Wala. May lagay siyang big. Laki yun. Sauna ba to, pre? Kaganda. may train naman yun sir, di ba? Talagang ano to, no? May temperature na mine-maintain, no? Up. Parang yung mo, parang Kaya kalaban niyo yung weather din. kasi yun yung problema ko eh. Kaya pinalagyan ko ng tao eh. Wala pa naman to. Gaano kalilit yan pag nandyan? Nakikita? Oo, nakita. Parang kiti-kiti. Parang kiti-kiti. Sa simula.
Para nga palang ano, no? Tama sabi mo, Eugene. Para ka lang naglalaro ng malaki aquarium dito araw-araw. Kaya nga eh. Kumbaga kung isang aquarium lang yung tinitignan ni Jess, madali lang. Ba't mahilig ka sa pet shop? Mahilig ka ba sa pet shop, Jess? Ha? Mahilig ka ba sa pet shop? Depende sa... Source ng oxygen nila. Habang wala pa yung hipon, wala pa daw yung hipon eh, pine-prepare pa lang. Habang wala, pwede ba mag-jacuzzi? Really? Galing. So yung kinukuha doon, yun yung dinadala dito o dito yun? Tinatapon? O lahat na yan? Ginagamit sa lahat? Supply mo na yun. Kaya strategic din na dapat katabi mo yung river, gano'n, mga brackish river. Doon ba native yan? Yung mga ano, yung mga hipon? Fresh water yun? Oo. Ayun, sa ano, so, Yung hipon nyo? hindi, dun siya, ano, nanggaling talaga. Hindi, yung hipon nyo, native sa fresh talaga. Pang river talaga galing. Hindi yun. O Kailangan may salt water. Hindi siya pwede fresh. Hindi siya mabubuhay. Yan yung ano, yan yung napamonitor ko yung mga paddle wheel. Kumbaga, malalaman niya kung gumagana o hindi. o kung ano yung RPM. Hindi naman kailangan ko ano yung app. Grabe, ang laki yun. Wala doon sa dulo. Lahat yan, no? Para ka nasa ibang bansa. Kasi usually saray ka lang sa mga bangus farm na nasa tabi ng kalsada. Grabe, dayo. So yun, nandito pa rin tayo. Ito yung nursery ng mga shrimps. Kung saan sila ini-incubate. Tapos after a month, ito-transfer na sila dito. And then after 3 months, tsaka sila i-harvest. At hindi sila basta pwede i-harvest. Hindi basta pwede pagsabayin yung panibagong shrimp dito. Kasi lilinisan pa to for a month. Grabe yung control sa mga procedures nila kasi maselan talaga yung shrimp. Mapeste lang doon na isa, talagang damay-damay yan, matatamaan. Ito yung tsura ng isang shrimp pond na walang laman. So nandito kami sa kabilang side pa ulit. Tapos ito yung mga genset. Ito yan yung binabanggit ko na Tapos ito yung mga itsura ng aerator doon, yung mga paddle. So akala mo may water sports na paupahan dito. Dami pa doon. So nandiyan yung iba maintenance, iba nasira, iba kinakalawang. So walang katapusan na ganyang klaseng paulit-ulit lang. And then of course hindi nila pwede patagalin din na may kalawang kasi nako-contaminate din yung tubig. Kung may mga kalawang. Cadence lang ito lahat, Eugene eh. Cadence lang. Alam mo yung cadence? Man, kape! Kape! Sir, yung pinunta natin kanina na mayroong... So ito, parang rest house na may-ari. Naging before, originally parang laboratory tsaka hatchery. Pero linipat na nila. So nasa pangatlong site na kami. Tingnan nyo. Walang katapusan, puro ganito puro shrimp farm, after shrimp farm, after shrimp farm. Eugene, gaano kalaki to? yung Ito, yung buong complex na to, hindi dito lang. siguro nasa 40 hectares. So may 460,
40. Basta total 160 yung mga shrimp farm. Tapos ito, ano to? Ito ba yung dinala natin kanina? Yan na, ano. Dito yung entrance ko. Para makita. Ito, dito sila umuwi. Dito natutulog. Ako pag nag-stay dito. Nandun pa yung mga kapatid niya. Grabe oh. Daming... Ano ba tawag dyan? June buggy. ATV. Grabe, sakit na ulo ko. Wala pang tulog. Hindi ko na naintindihan eh. Wala na bumapasok sa utak ko. Ganda oh. Para tayo nag ano ah. Para tayo nagboroko ah. Anong halaman to? Ah, dates. Yan yung binigay ng mga buto. Grabe, ito lang mga ride dito. Tara, let's go. Let's go! Tayo, walang tubig. Wow, ganda. Dito yung... Ano lang to? Rest house lang to. Ito yung bedroom. Hmm. Yung mag-asawa. Ito, Ito yung living and dining. modern din yung design sa loob. Oo. Halo. Mamaya makita mo. Oh, laboratory na shrimp. Budo lang yung harapan. Tapos Pagpasok ito mo. parang guest room. Pero basically sa mga hotel. Pero pag wala, edi guest room siya. Apat yan eh. Pero palagi pa ba sila nandito o nagsawa na rin kakapunta? Hindi naman. Pag ano, talagang umuwi yan pag wala nang ginagawa sa Maynila. Wala masyadong trabaho. Mas trip dito. Oo, kaysa sa iba. Kaysa sa Palawan. Sa Palawan kasi may ganito rin sila eh. Na parang big house. Ready ka na? Ready ka. Ito naman yung mga tiles na to, galing sa projects na sobra. Okay. So, ano rin? Marami nagagamit. Kahit yung mga nasa labas. Oo. Wow! YouTube. Ito pre. Ayan na, walang ilaw. Lupit. Ready ka na? Sige. Wow! Tignan mo yung taas. Grabe. Simbahan ba to? Yan, yung sa painting, makikita yung comedor. Hello. Comedor, yung dining. Grabe, paano ka... Tapos isa lang to sa mga rest house nila. Dalawa lang naman rest house niya. Isa sa Palawan. Sa Palawan. Maganda. Oo, maganda. Pero magkaiba sila ng look. Ano mas maganda? Ito mas maganda. Ito yung living. Mas na-investan o mas napupuntahan? Mas napupuntahan. Tapos, may ano siya dito eh. Teatro. Yung home theater. Una yung yung pangalawang pinuntahan natin. Ito yung teatro. Nagagamit pa kaya nila to? Sa dami ng game. Kami. Kulang pa yung laki ng TV. Dapat magano na kayo dito. Hindi, kasi wala. Nung 7 years ago na TV yan eh. Dapat laser projector. So, the usual. Yung mga mixer pa. Pero mga luma. Mga ano yun, no? Pag... Kitchen. Ito yung parang dirty kitchen. Hindi. Parang gano'n. Pero may mas dirty pa. May dirtiest. May dirtier, tsaka dirtiest. Kaya yung dirtiest, malinis na sa atin yun. Dito. Nasa ba sila Diyos? Dito tayo nag-park. Dito na tayo. Magkikita-kita naman tayo dito. Wow, ganda. Saan yung bilyaran? Tara. Ano? Dito bilyan? Dito sa guest, ano? Dito. Pero ano eh, peki. Ay, hindi maganda. Kung ano siya,
naloko siya eh. Bakit? Peggy table eh. Yung sarili pang playground. Oh. Mamaya tayo magbigla. Grabe. Daming lupa lang. Pero ito, wala lang, mini-maintain lang. Oo. Nag-events place naman, dito? ang ano naman, pag may dumating ng mga bisita, talagang daming bisita. Dito? Hakot? Ako, Anong klaseng bisita? militar, Mga client. politician. Parang mag-ano lang, mga selebrasyon. Either, oo, ganun, napadayo dito. Sila ba to? Pumunta na rito eh. Dito. Si Delima. Si Lacson. Tawag ito, Chabit pare. Ganda oh. Dumating dito si Chabit ng helicopter. Dito? Saan Dito nag-landing? Dito. Umikot ka na dyan, sir. Galing sa norte, pabalik ng Ilocos. Minsan sir, mas mahaba siya ng... Pero ito, Ito yung view sa tapat to. Tahimik, tahimik. Mga migratory birds. Grabe, galing. Perfect. Okay, finally natapos na yung araw. Nakabalik na kami dito sa staff house. And pahinga na muna. Day 1 over.